بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وجعل فيه مواسم للطاعة والرحمة نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri pasasalamat ay naukol lamang sa Allah na tagapaglikha. Nilikha niya ang panahon, nagbukod dito ng ilan at ginawang mainam kaysa sa iba. Siya rin ang nagtakda rito ng mga panahon ng pagsamba at awa. Purihin natin ang Allah, sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong at kapatawaran. At naway ang kapayapaan, pagpapala, habag ay mapasa huling propeta na si Propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa walang hanggang karunungan ng Allah, itinalaga niya ang bawat yugto ng panahon na may natatanging mga gawain at pagsamba upang ang kanyang mga alipin ay patuloy na bumalik, magising at mapalapit sa kanya. May mga pagsambang inuulit araw-araw tulad ng 5 takdang pagdarasal, may inuulit linggo-linggo gaya ng sunna na pag-ayuno tuwing Lunes at Huwebes at ang dakilang araw ng Jumu'ah. May inuulit naman buwan-buwan tulad ng pag-ayuno sa Ayyam al-Bid at may inuulit taon-taon tulad ng buwan ng Ramadan, Hajj at ang buwan ng Sha'ban. Hindi pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panahon ito nang walang dahilan. Bagkus kanyang itinangi ang mga ito sa pagpaparami ng gantimpala, sa pagtanggap ng mga panalangin, at sa pagbuhos ng kanyang awa at kapatawaran, upang ang alipin ay magsikap, magbalik loob, at muling patatagin ang ugnayan niya sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pinagpalang panahon ito ay tila mga himpilan ng pananampalataya na nagbibigay sa puso ng panibagong lakas ng iman at takwa sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Sa katunayan, bawat araw sa mundong ito ay isang mahalagang kayamanan. Bawat sandali ay isang pagkakataon. Maaari natin itong gamitin upang mag-ipon ng gantimpala para sa kabilang buhay, o kaya hayaang lumipas na walang pakinabang at walang saysay. Kaya paano pa kaya kung ang isang araw o isang buwan ay may natatanging halaga sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ngayon mga kapatid, narito tayo sa isa sa mga dakilang himpilang ito ng pananampalataya. Isang buwan na pinababayaan at nakakalimutan ng maraming tao gaya ng ipinaalam sa atin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ang buwan ng Sha'ban. Ayon sa isang ulat, hadith mula kay Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. Sinabi niya, o sugo ng Allah, hindi kita nakikitang nag-aayuno sa alinmang buwan na tulad ng pag-aayuno mo sa Sha'ban. فقال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yan ay buwang pinababayaan ng mga tao sa pagitan ng Rajab at Ramadan. Ito ay buwang itinataas ang mga gawa ng mga alipin patungo sa Panginoon ng mga daigdig, at nais kong itaas ang aking mga gawa habang ako ay nag-aayuno. Nakalimutan ng maraming tao ang tunay na kahalagahan ng buwan ng Sha'ban. Ito'y isang buwang madalas nalalampasan, napapagitna sa Rajab at sa dakilang buwan ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Dahil dito, ipinaalam sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang dakilang pangyayaring nagaganap sa buwang ito. Isang pangyayaring nagpapakita ng mataas na antas at dakilang halaga ng buwan ng Sha'ban sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang pag-angat na mga gawa ng mga alipin patungo sa Kanya, patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam natin na tuwing Lunes at Huwebes, al-Ithnain wal Khamis, ay itinataas ang ating mga gawa, mas nararapat nating maunawaan na sa buong buwan ng Sha'ban ay sama-samang itinataas sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawa
ng kanyang mga alipin. Isang buwang tahimik ngunit napakalaki ng bigat sa kalangitan. Dahil dito, sinamantala ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang dakilang panahon ito sa pamamagitan ng masidhing pagsamba, lalo na sa pag-aayuno. Siya sallallahu alaihi wasallam ay madalas mag-ayuno sa buwan ng Sha'ban, hanggang sa wari halos ay mag-ayuno siya sa buong buwan na ito. Ginawa niya ito hindi lamang bilang pagsamba kundi bilang aral sa umma na ito, sa kanyang mga tagasunod, na ang mga panahong pinababayaan ng tao ay kadalasang mga panahong pinakamamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu, fama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahr illa Ramadan wa ma ra'aytu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Sinabi niya, ang sugo ng Allah ay nag-ayuno hanggang sa aming masabi na hindi na siya nag-almusal o kumakain. Ibig sabihin, hindi na pinuputo lang kanyang pag-aayuno. Wa yuftir, at siya ay nag-almusal, kumakain, hatta naqul, hanggang masabi namin na hindi na siya nag-aayuno. Subalit, hindi ko nakita, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang sugo ng Allah na kinumpleto o kaya kumpletohin ang pag-ayuno sa isang buwan maliban sa Ramadan. At hindi ko rin siya nakita na mas maraming mag-ayuno sa alinmang buwan maliban sa buwan ng Sha'ban. Ito yung buwan na ito. Kung kaya bilang Muslim, ano ang dapat nating gawin? Sabi ng ating mga ulama, najtahidu fi hadha ash-shahr. Ibig sabihin, magsikap tayo, pagsikapan natin ang buwan ng Sha'ban, magpursige tayo sa pag-aayuno sa pinagpalang buwang ito. At hikayatin natin ang ating mga pamilya, sanayin sila sa pagsambang ito, sapagkat marami sa mga tao ang alam lamang na pag-ayuno ay kapag Ramadan, pag sumapit ang buwan ng Ramadan, at nakakalimot sa iba pang mga pagkakataon na kung saan pinagkalooban din ng Allah ng maraming gantimpala. Kung kaya binanggit ng ilang mga scholar, ang hikmah, wisdom ng pag-ayuno sa Sha'ban ay bilang paghahanda para sa Ramadan. Kung kaya ang pag-ayuno bago ang Ramadan at ang pag-ayuno pagkatapos nito tulad ng 6 na araw ng buwan ng Shawwal ay katulad ng mga sunnah na dasal bago at pagkatapos ng obligadong sala. At gaya ng mas mainam ang mga sunnah na ito kaysa sa karaniwang nafila. Gayon din ang pag-ayuno bago at pagkatapos ng Ramadan ay mas mainam kaysa sa karaniwang pag-ayuno. Ganon din mga kapatid, sinasabi ng ating mga ulama, nu'adhimu hadha shahr. Ibig sabihin, nararapat na igalang natin ang buwang ito. Paano? Bisairi ta'ati wal a'mal, sa pagsasagawa ng iba't ibang uri ng pagsamba at mabubuting gawa. Khususan as-siyam, lalo na ang pag-ayuno. At kung hindi man tayo makapag-ayuno, kahit papaano ay iwasan natin ang mga kasalanan o mga pinagbabawal sa pananampalatayang Islam bilang paggalang sa kabanalan ng buwan na ito, upang ang ating gawa ay hindi itaas sa Allah na siya ay nagagalit sa atin. Wa min fadail shahr Sha'ban, kabilang daw sa mga dakilang kabutihan ng buwan ng Sha'ban ay ang pagbaba ng Allah sa pinakamababang kalangitan sa gabi ng ika-15 ng buwan ng Sha'ban, buwan na ito. At kanyang pinapatawad ang lahat ng mga tao maliban sa taong gumagawa ng shirk, pagtatambal, at sa taong may alitan at puot sa kanyang kapwa. Isinalaysay ni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta, inna Allah ta'ala la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li mushrik aw musyahin. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumitingin sa kanyang mga nilikha sa gabi ng ika-15 ng buwan ng Sha'ban, at pinapatawad niya ang lahat ng kanyang mga nilikha maliban sa isang nagtatambal sa kanya at sa isang taong may kinikimkim na puot at alitan. Kung kaya mga kapatid, isipin natin ang bigat na kasalanan ng galit at hidwaan, sapagkat ito ay humahadlang sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang puot ay ang pagkamuhi ng isang Muslim sa kapwa Muslim nang walang makatarungang dahilan sa pananampalatayang Islam. Syahna, puot, no? Kung kaya, mga kapatid, ito yung dapat na iwasan natin. Ganoon din, sabi ng ating mga ulama, ang mga pantas, mahalagang linawin natin
ang ilang usapin upang ang ating pagsamba ay manatiling tama, katanggap-tanggap sa paningin ng Allah, at tunay na alinsunod sa sunna ng kaning sugo, sapagkat ang layunin ng pagsamba ay hindi lamang ang dami ng gawa, papaparami ng gawa, kundi ang pagiging wasto nito. Paano siya tatanggapin ng Allah? Una, hindi pinapahintulutan sa Islam ang pagtatalaga ng ika-15, pang-15 ng Sha'ban bilang isang natatanging araw ng pag-ayuno lamang. Hindi ang pagtatalaga ng gabi nito para sa mga espesyal o partikular na pagdarasal. Wala tayong matibay at malinaw na hadith mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagturo ng ganitong mga gawain. May ilang mga kamusliman na nagsasagawa ng mga natatanging sala sa gabing ito, mga dhikr, mga ritual na iniugnay lamang sa gabing yun, pang-11 ng Sha'ban. Subalit ang lahat ng ito ay walang malinaw na patunay mula sa sunnah ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang itigil ang paggawa ng kabutihan. Ang tamang pag-unawa ay huwag nating paniwalaan ang gabi o araw na ito ay may natatanging gantimpala sa mga gawaing hindi naman itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginagawa lamang ang mga ito dahil ika-15 ito ng Sha'ban, no? Ang paggawa ng mga gawaing pagsamba ay isang kabutihan, ngunit ang pag-ugnay naman ito sa isang partikular na petsa walang malinaw na batayan mula sa Quran at sa Sunnah ay hindi ito tama. Hindi ito tatanggapin. Kaya siya ay nakagawa ng bid'ah. Ang sino mang may nakagawian naman na qiyamul layl, pagdarasal sa gabi, maaari niya itong ipagpatuloy sapagkat ito ay bahagi ng kanyang mga pang-araw-araw na pagsamba, hindi dahil special ang gabi ng ika-15 ng Sha'ban. Ang sino mang sanay sa mga nafila, mga sunna na pag-ayuno, tumapat naman sa pang-15 ng Sha'ban, maaari din siyang mag-ayuno. At ang sino mang karaniwang nagpaparami ng pag-ayuno sa buong buwan ng Sha'ban, tulad ng nabanggit natin kanina na ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maaari nang ipagpatuloy dahil ito ay pagsunod sa propeta at ito ang mainam. Paalala sa may mga utang na pag-ayuno, hindi rin natin dapat kalimutan, no? Lalo na sa mga kababaihan, yung mga nakaligtaang pag-ayuno mula sa mga nakaraang Ramadan, lalo na malapit, halimbawa papalapit ang buwan na ito, ay dapat nilang bayaran. Dapat nilang bayaran bago dumating ang susunod na Ramadan upang salubungin ang banal na buwan na may malinis na pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isang mahalagang paalala rin na hindi pinahintulutan ang pag-aayuno sa huling isa o dalawang araw ng buwan ng Sha'ban. Ang pagbabawal na ito ay may malinaw na hangganan at may exception tulad ng sinabi natin na pinahintulutan ng Islam. Ito ay para lamang sa mga taong may nakagawian ng pag-ayuno. Tulad halimbawa, nag-ayuno palagi ng Monday at Thursday. Yung mga taong may tinutupad na qada, yung pagbabayad, no? Binabayan nila yung mga nakaraang pag-ayuno, hindi nila napag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Maliban sa dalawang ito, hindi pinahintulutan ang pag-ayuno sa huling araw ng Sha'ban bilang paghanda sa Ramadan. At ito ay malinaw na itinuro ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sinabi niya, huwag ninyong unahan ng Ramadan sa pag-ayuno ng isang araw o dalawang araw maliban sa taong may nakagawian ng pag-ayuno. Hayaan siyang mag-ayuno. Kung kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam bilang pangwakas, ang buwan ng Sha'ban ay hindi lamang ito buwan na binibilang natin. Ito ay paanyaya ng Allah upang ihanda ang ating mga puso, ating mga sarili bago dumating ang buwan ng Ramadan. Sa buwang ito itinataas ang ating mga gawa. Sa buwang ito binubuksan ang pinto ng kapatawaran. Ngunit sa buwan ding ito ay may mga puso na naiiwan dahil sa galit, poot at alitan. Kaya bago pa man dumating ang buwan ng Ramadan, linisin natin ang ating mga puso. Bago linisin ang anumang bagay, ayusin natin ang ating mga relasyon sa mga tao bago ayusin ang mga schedule ng pagsamba sa darating na Ramadan bago tayo maghanda. Sapagkat ang pag-ayuno na may pusong puno ng poot, galit, ay kulang sa diwa na nais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi man natin kayang paramihin ang pag-ayuno sa buwan na ito, paramihin natin ang pagbabalik loob sa Allah, istighfar. Kung hindi man natin kayang dagdagan ang ating mga mabubuting gawa, ay iwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah, ang anumang mga kasalanan.
At kung may taong iyong kinayinisan, kung may kapatid kang hindi mo pinapansin, kinakausap, ngayon ang tamang panahon para magpatawad. Baka sa gabing itinataas ang mga gawa, ang simpleng pagpapatawad ang maging dahilan ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. So lubungin natin ang Ramadan na malinis ang puso, magaan ang loob at tapat ang ating mga layunin upang sa pagdating nito tayo ay tunay na kabilang sa mga pinatawad at pinalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna ala dhikrika wa syukrika husni ibadatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.